Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagwala nga si Lisa Tanas sa loob ng kulungan matapos kumpirmahin ng korte na tuloy na ang parusang bitay laban sa kanya. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, hindi matanggap ni Lisa Tanas ang kanyang kapalaran, kaya't nagwala ito sa kanyang selda, sumigaw at nagmamakaawa. Pinilit siyang pakalmahin ng mga gwardya, ngunit nanlaban umano ito at sinubukang sirain ang mga gamit sa loob ng kulungan. Dahil dito mas hinigpitan pa ang seguridad sa kanya upang maiwasan ang anumang tangkang pagtakas o pananakit sa sarili. Naku po, Diyos ko, Lisa Marcos, mabibitay sa Amerika. So guys, magandang araw sa inyo, magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon. Bahala ka na sa buhay mo kung anong oras mapapanood itong video na to. Ayan, magpapaganda naman tayo kasi baka sabihin nyo, ako nagpapalabas ng fake news. Ngayon, makita nyo dyan si Sagaw TV. Tama ba? Sagaw TV, no? Kung fake news to, naku, lagot ka, Sagaw TV. Oo. Kung totoo naman tong napapanood natin, ito, panoorin nyo hanggang sa dulo mga babayan. Ito, alam nyo naman, kung itong vlogger na to, nagre-reaction lang naman tayo, gumagaya, alam nyo naman, di ba, yung GMA, ay binanatan ngayon ng mga vloggers kasi may fake news. O sana alam nyo yun, ayan, tuloy, ginagaya na kayo ng mga vlogger na naglalabas ng fake news. At syempre mga kababayan, alam nyo naman tayo, si Boy Sardinas ay nagre-reaction tayo. Kayo na ang humusga sa video papanood nyo. Kung totoo ba no, na itong mapapanood nyo, kita nyo naman yung thumbnail, ang lupit, no? Lisa Marcos, tuloy ang bitay sa Amerika, sa US. Diyos ko, yari ka ngayon, Lisa Marcos. At syempre mga babayan, ako yung nagsalita. Baka sabihin nyo, sa akin tong galing ang video na yan. Yari ka Boy Sardinas. So itong si Sagaw TV. Si Sagaw TV ba yun? Sandali nga, tinan ko nga kung Sagaw TV nga ba yan. Ayun, kumpirmado, Sagaw TV. So makikita nyo yan. Kasi sinama ko tong ating pananalita. Mahirap na. Baka tayo mapatawag sa sa Quadcom, sa Tricom. Yari ka talaga Boy Sardinas, loko ka, naglalabas ka ng fake news. Pero katibayan naman, hindi tayo yan ha. So kayo na humusga, kayo na mag-analyze dito sa mapapanood nyo. Panoorin nyo to. Si Maharlika, yung kumari kong si Maharlika, siya po ang mapapanood nyo siya. Saka dito mga babayan, sa video na to mapapanood nyo yung mga vloggers na nagpo-post ng Duterte, yung support kay Tatang Digong, ay binabawalan niya. Binabawalan na ng mga kalaban. So alam nyo yan. Kaya nga po ako hindi na masyadong nagsasalita dahil alam nyo na baka mapatawag din tayo. Kaya nagre-reaction na lang tayo. Pinapanood ko na lang po sa inyo yung mga video at sometimes nagsasalita tayo kasi baka sabihin nyo ako yung nagpapalabas ng fake news kasi reaction video tayo. Nagpapalabas natin yung mga video ng mga napapanood natin, nire-reactionan. No, di ba? Ngayon, reaction tayo ngayon mga babayan. Lupit ng thumbnail. Naku, yari ka talaga Sagaw TV. So dapat ganyan ang mga pinapatawag nyo kung totoo ba yung balita na yan. Pero kung totoo man yan, napapalabas naman yan at sinasabi naman yan ni Maharlika na talaga naman si Madam Lisa Marcos ay nasa Amerika at ay nagkaroon talaga ng kasalanan at ay talagang yan ay lumabas. Hindi nga makita si Ma'am Lisa Marcos, di ba? Kung totoo man to si Sagaw TV, naku, yari ka Ma'am Lisa. Diyos ko, bitay ka tuloy dyan. At syempre, hindi naman ako nagsasabi niyan. Tayo manonood lamang. Siyempre, alam ko, itong mga kumare ko doon ng mga subscribers, sasabihin yan, dapat lang sa'yo yan, Lisa Marcos. Naku, yari, madami hindi ako may sabi niyan ha. So, yun mga babayan, panoorin itong video na to ha. Pakilike nyo, maraming salamat sa nag-like at nag-subscribe. Kayo na mag-analyze sa video mapapanood nyo. Maganda to, super marites to. Shoutout po sa mga nanghingi ng ating tarpaulin. Ang dami natin nabigyan ng mga tarpaulin at nabigyan natin ng GCash. Sila na po yung nagpapagawa ng mga tarpaulin na mga layout na i-send natin. Yun po ay galing sa sweldo natin kay YouTube. Kaya kung makakita po kayo ng mga itong tarpaulin, galing yan kay Boy Sardinas. Dahil sinusuportahan mo itong channel natin na maliit, ay nakakapag-abot tayo ng tulong. Tulong natin sa PDP Laban. Shoutout sa buong PDP Laban. Yan ang ambag ni Boy Sardinas sa pagkakampanya. Online kampanya ni Boy Sardinas na nagbibigay tayo ng mga tarpaulin. So pag malapit na, mas marami pa tayong papagawan. Kung gusto mong humingi sa akin ng tarpaulin, ito yung aking page. Yan ang aking page mga kababayan. Yan, kita mo na. PM mo lang ako dyan. At kung gusto mo manghingi ng layout at kung wala kang pagpaprint,
PM mo ako, bibigyan kita ng pampaprint niyan. At kung kung may papaprint ka naman, ikaw nang paprint. 'Di ba? Tulong mo 'yan para yung ibang mga kababayan natin ay mabibigyan pa ni Boy Sardinas. So yan, shoutout po. So kayo na mag-analyze sa video mapapanood nyo. Diyos ko, kinikilabutan ako eh. O yan ha, hindi ako ang may video niyan. Ganon, ganito ang try kong pinapatawag nyo. Kung talagang fake news itong si Sagaw TV, patawag nyo yan. Kaso dapat patawag nyo rin yung GMA kasi ano yan naging fake news sila. Sabi nila, kumuha sila sa China ng ano ba yon? Nakalimutan ko na, bigla kasi itong vlog ko eh. Ano ba yung pinaka-boy doon sa China? Dali, tatanungin ko lang mo sa kasama ko. Oh, 'di ba? Nagkaroon ng balita. Itong si Tatang Digong kumuha daw ng asylum sa China. Ngayon, yun ang pinapalabas ng GMA. Noon pala, nagsalita yung China na hindi kumuha sila ng asylum si Tatang Digong. O sino ngayon ng fake news? O GMA, patawag nyo dapat yung GMA na yan. Mga dyan sa sa Quadcom, dyan sa Tricom, patawag nyo din yan kasi naglalabas po sila ng fake news. O, di ba? Tuloy yan. Ginagaya po kayo ng mga vlogger. Naglalabas ng fake news. Itong papanood nyo na si Ma'am Lisa Marcos ay tuloy ang bitay sa US. Hindi na po ako naglabas niyan. Nakikinood lang tayo. Bahala kayo dyan. Pero alam ko, yung mga kumare ko dito na mga subscribers, sana magtotoo na lang daw. Diyos ko. O, panoorin yung video guys. At simulan natin to. Like mo sa dulo. At kayo na maghusga kung ito bang video na to ay fake news. Pero si Boy Sardinas, hindi fake news yan, besh ha. Okay, maraming salamat. Tuloy mo na ang video, boy. Let's go. Daldal mo, boy. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Nagwala nga si Lisa Tanas sa loob ng kulungan matapos kumpirmahin ng korte na tuloy na ang parusang bitay laban sa kanya. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, hindi matanggap ni Lisa Tanas ang kanyang kapalaran, kaya't nagwala ito sa kanyang selda, sumigaw at nagmamakaawa. Pinilit siyang pakalmahin ng mga gwardya, ngunit nanlaban umano ito at sinubukang sirain ang mga gamit sa loob ng kulungan. Dahil dito mas hinigpitan pa ang seguridad sa kanya upang maiwasan ang anumang tangkang pagtakas o pananakit sa sarili. Maraming netizen ang agad nag-react, sinabing wala ka ng kawala, karma is real, habang nag-trending ang hashtag tapos na Lisa Tanas sa social media. Samantalang si Kuting na minsan nagmamakaawa sa korte para sa buhay ni Lisa Tanas ay hindi nagbigay ng payag at pinakahuling balita ayon sa mga insider. Nangangamba na rin si Kuting na madamay pa lalo na sa kaso matapos napag-alaman na iniimbestigahan na rin siya ng mga otoridad. Sa kabila ng kanyang pagsisisi, hindi na magbabago ang desisyon ng korte. Walang lusot si Lisa Tanas at kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Pinaniniwalaang sa loob ng ilang linggo ay isinasagawa na ang parusang bitay maliban na lamang kung may milagro pang mangyari. Gayon pa man, tiniyak ng korte na walang special treatment para kay Lisa Tanas at makakatanggap siya ng patas na hustisya. Iniimbestigahan na rin kung sino ang posibleng tumulong sa kanya sa pagtakas noon upang mapanagot din sa batas, samantala ang kanyang dating kasamahan sa lahat ng kanilang mga kabalbalan ay tikom ang bibig sa nangyari. Maraming tao lalo na ang pamilya ng mga naging biktima ng mga kabalbalan ay ang nagsasabing ito na ang hustisyang matagal naming hinihintay. Habang lumilipas ang oras, isa lang ang malinaw, hindi na makakatakas si Lisa Tanas at malapit siyang harapin ang kanyang huling hantungan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Arrest. Dahil katulad ko, 'di ba, binida ni Santiago ng NBI director na ako daw may warrant of arrest. Ngayon pa lang nila binida. Alam ko na po yan 2023 na may warrant of arrest ako sa Pilipinas na pinabricate ni Lisa Marcos Tanas ni Bangag Jr. o Pulvoronic government. Ito kasi naumasa sila na kapag ginawa nila to sa akin, titiklop yung bibig ko. Kaso hindi nila na-anticipate o hindi nila natansya ng isang maharlika na dating sumusuporta sa kanila ay hindi nagpasindak sa kanilang mga intimidation until sabi ko nga, hanggang sa huling hininga o huling patak ng alindog ko. Dito yung ginagawa ngayon sa inyo sa Pilipinas na tayo ay ipapahuli. Kaya naman huwag kayong tumigil sa
ikot buong Pilipinas na mag-gather kayo, lalo na ngayon panahon sa birthday ni Pangulong Duterte, 28. Kailangan natin mag-ingay sa buong mundo. Mga kababayan, nanap ko lang yung message yung bago nilang ulat ng mga Jotang Ginimes. Alright, tignan natin. Okay. Alright, so ito. Ang sabi nito ng NBI, balita. Hindi ligtas sa pananagutan ng mga Pilipino hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Mga kababayan, ulitin natin, ang numerong unang nagpapakalat ng fake news ay ang Pulboronic government. Tignan nyo yung senior ko dyan na galing kay SAS, na ang naglalike kay Lisa Tanas, kay Marcos Jr. ay mga Vietnamese or mga taga-Africa or whatever, mga troll account. Tapos tayo pagbibintangan, baliktad po ang mundo na ngayon. Kasi gano'n naman, ang mga bangag, yung may mga saltik, tamang hinala yan. Ang utak ng isang taong sunog na sunog sa ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon, wala na po sa tamang kaisipan. Ang tingin nila sa sarili nila sila yung tama. Lahat kayo dito na mga medical dito personnel doctor na may idea sa psych di ba? Psych nursing. Ang mga juang, sorry po, yung mga biktima kasi I'm just referring sa mga pulboronic. Ayoko maka-offend dun sa mga biktima ng ng mga nagkaroon ng problem, mental challenge dahil sa kung ano man. Pero I'm just talking dito sa ang nakatulad ng mga bangag. Yang mga yan, you know that. Ang tingin nila sa ating mga normal na tao, tayo yung may something. Right? Tayo yung may something. Pero sila yung juang. Ito ngayon ang ginagawa ng bangag na gobyerno. Ang sabi nito ni Santiago ng NBI na tinatakot-takot ang lecheng ito. Ito ang sabi niya, hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Ito ang tiniyak ng National Bureau of Investigation sa gitna ng patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon mula sa Pinoy abroad. Imagine nyo, abala itong mga buwaka ng inang ito sa kahahanting sa Pilipino all over the world para daw panagutin sa fake news. Ang daming krimen single day sa Pilipinas. Yung mga kinasangkutan ng mga politikong kawatan, yung mga krimen, prostitusyon, yung name it, lahat na. Alam nyo na kung ano yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas. Yung resources ng pera ng bayan, imbis na gamitin para tayo magkaroon ng peaceful street sa buong Pilipinas, yan dapat inuubos ng gobyernong jutang din ng bangag na ito, pero uubusin sa mga Pilipino daw na nagpapakalat ng fake news. This is very Liza Tanas. Ang nire-refer kasi news, it's not really fake news. Ito yung mga ini-expose ko natin na kabangagan ni Marcos Jr., yung kidnapping, na-alarma sila, nakarating sa akin. Lumabas China, panoorin nyo, na nag-expose na si Lisa Marcos at si Marcos Jr. ang nag-facilitate ng kidnapping o illegal, ginawa nilang legal extraction like Pangulong Duterte, dun sa dalawang minor age. Kaya nataranta ang mga buwaka ng ina dahil hindi na lang po kwento ni Maharlika ang narinig ninyo. Hindi na lang tong expose ni Maharlika, or audio ang naririnig ninyo. Meron ng biktima na kasalukuyan na nagkaroon ng protection dito sa Belgium nabigyan ng protection ng gobyerno ng Belgium dahil sa mga ebidensyang pinakita niya ang conversation ni Lisa Tanas Marcos with Francis Lloyd T. Chua na ex niya. Yun ang ipinakita niya sa gobyerno ng kaya nabigyan ng asylum visa. And yung ginawa ko rin dito,
dito sa the Netherlands, hindi pala ako gumawa, na ay ulitin ko ulit, na sabi ko kay Spokes Harry Roque, Spokes Harry, baka makatulong itong authenticated na forensic result from California dyan sa asylum seeking mo o asylum application mo. So, nandito na ngayon. Di ba, pinakita ko sa inyo the other day, dala akong hard copy. So, ako yung nagsabi kay Spokes Harry, dahil ako naman ang nasa akin kasi yung original copy. So ngayon, mga kababayan, nasa gobyerno na po ng the Netherlands. Alright? Kasama yan sa pag-apply ni Harry. Kaya yung mga jutang nang sabing iba-block nila yung application ni Spokes Harry. Galingan nyo yung pagkatangan nyo, ha? Ganun yung mga nagmay sumulat, ako po, I'm a former Filipino, I'm a Dutch citizen now. BS. Ang hirap sa inyo mga palangga ko, mga Pilipino. Diyos ko, nagka-Dutch. Naging citizen lang ng gato. Huwag kayong masyadong mayabang. Dahil brown pa rin ang kulay ninyo like me. Okay? Huwag kayong magyabang-yabang porket citizen na kayo ng ganito. Pwede ba? Huwag kayong self-entitled. Nakala nyo, ganito, ganyan. May karapatan kayo magpa-cancel. Katulad ng pa-deport si Marley. Nye. Galingan nyo. Manget pa. Okay, tuloy natin, sabi ng NBI. Ayon kay NBI Director Santiago, makikipagtulungan sila sa International Criminal Organization, sa Interpol, para habulin ang mga ito. Bring it on, Santiago. Ipadala mo na kaagad dito sa Netherlands yung Interpol na sinasabi mo. Padala mo, ha? Aantayin ko dahil dito na ako titira. Gusto ko nga, ikulong na ako sa ICC. I'm serious. Yeah, sinasabi ko dito sa... Di ba palangga? Sabi ko, gusto ko na magpakulong sa ICC. Hindi ako nagbibiro. Basta katabi ko si Pangulo. Magkatabi kami ng, well, hindi magawa tulungan, kwarto. Kasi allow nila ako magluto doon. Paglutuan ko silang lahat. Paglutuan ko si Pangulo Duterte ng tinolang manok na may tanglad. That's very, Bisaya na recipe. May kamunggay, kagkapayas. No, kaya huwag ako na ha? Akala natatakot ako, magpakulong na ako sa ICC, hindi ako nagbibiro. Pakulong na ako dyan sa ICC, basta doon magkatapat yung kwarto namin ni PRRD para hingi ako ng advice sa mga kalokohan niya. Yung mga sense of humor niya, gusto ko mahawa. Kasi masarap kausap si PRRD, di ba? Kwento ko siya, kukunin ko na yung autobiography niya. Susulat na ako ng book ngayon habang nandoon ako. Anyway, sabi ng mga walang hiyang ito, Polboronic, gayon pa man, aminado si Santiago na may ilang problema ang NBI sa paghahabol ng mga ito dahil sa pagkakaiba ng batas sa dalawang bansa gaya ng libel na itunuturing lamang sa Estados Unidos na civil case. Alam mo, this is pure intimidation sa atin. Kaya wag po kayong matakot. Wag ka aking email, ha? Yung mga sa tingin nyo hinaras kayo, I will give you advice. Ayan yung email ko. Maharlika Network at Proton Mail. Okay? Pag may mga intimidation sa inyo ngayon, at nawala a catch. Okay? Ayan. Andiyan ang pa ba ako? Ano nangyari? Maharlika, nagkadula-dula na si Inday Giatay. So, ngayon, mga kababayan, pag in-intimidate kayo, what the heck? Sorry. Nandyan pa ba ako, Day? Dyan pa ako. Okay. So, pag in-intimidate kayo, yan yung email ko. maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? Email nyo po ako dyan kasi bibigyan ko yung ng advice paano natin labanan ito. Huwag kayong matakot. Kasi eto to silence us. Sabi pa, alam pala niya like sa case ko. 'Di ba? Yung case na 3 na lang yung pinail nila sa akin. Kasi gusto talaga nila ako ipadukot sa Amerika. At gusto talaga ako ipagurgor. Kaya itong mga ginagawa nila ngayon na intimidation lang to, panakot po ito sa inyo. Huwag kayong matakot, ha. Kasi matatakot na kayo mag-post Huwag kayong matakot.
Mag-email kayo dyan sa akin, Maharlika Network at Proton Mail. Bigyan ko kayo ng advice kung paano natin labanan ito legally. Paano natin mapaganda ng ating mga sarili. Leave it to the expert. Pagdating sa panggigipit, ako lang yon. Ako lang ang vlogger na ginipit nila so far na ginastusan ng milyon-milyon na pera pondo ng bayan dito sa Amerika para patahimikin ako. And they're not gonna win. Over my alindog. They're not gonna win. Lalaban tayo kalman at para sa katotohanan. Sabi ng hunghang, sa ganitong pagkakataon niya ay sisilipin ng NBI kung pwedeng pumasok ang mga insidente ng sedition na parehong krimen dito sa Pilipinas at sa Amerika. O, ako yun. Ako yun. Di ba sabi, papayal daw ako ng inciting to sedition? Julul. Yun ang gusto nilang, yun ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Ako yun, sabi niya, bagamat inirespeto ng NBI ang freedom of speech, freedom of expression, ay may hangganan din naman. No? Alam mo, kayo dyan, ikaw Santiago Jul, tumanda ka na. Sabay, sanay ka namang gumurgur ng buhay eh. Pumapatay ng tao, di ba? Sharpshooter. Ano yan eh, nagbumabaril talaga ng bonggang-bongga. Wala na naman laban-laban ni Maharlika sa mga sanay ng gumurgor ng tao. Eh ako, nagurgur ko lang, lamok. Di ba, nakamukha ni Lisa na butod na butod yung dugo. Di ba, kung ang lamok, butod na butod yung dugo sa kasisip-sip ng Satanas, punong-puno yung kanyang tiyan sa kasisip-sip ng pera ng bayan. So, I advise you, wag po kayong dito sa mga palabas na ito, sa mga balitang ito. Ito ay purely intimidation and message sa ating lahat na wag nating i-post ang kabangagan ni Marcos Jr. Ito po ay diktadurya kadiliman na matatakot tayo na magkomentaryo o mag-react. Kaya nga nakakatawa itong mga dilawan lumalaban noon sa Marcos, anti-Marcos, na katulad nila Dilima, ito ay antivirus, sila Robredo, ito mga dilawan, Kiko Matching, na ito ay diktadurya na, ito ganyan kadiliman na, pero ngayon tahimik sila. Ito lang ang mensahe. Ang dilawan, pulawan, equals bangagan. Ibig sabihin, they're not for the Filipino people, but for their vested interest. Kung saan komportable sa kanila, at nagbibigay ng pabor ang isang gobyerno ng bangag, tatahimik sila. Kasi pera-pera sila at sila sa personal na interest. Kasi, mga palangga, gusto ko lang i-reiterate sa inyo na ang Maharlika ay hindi politiko. Hindi ako marunong maglaro na kung sinong nakaupo, sinong malapit sa luwag, sa sandok, sa ulan, magkakapera. Dahil nakita nyo naman, malalaking tao po ang lumapit sa akin nung ako ay nandyan sa Pilipinas. Nag-elbow to elbow. Marami yan. Yun ang iba, hindi yun nakikita. Mga private meeting. Para magpalakas kay Lisa Tanas. Para ilapit ko kay Lisa Tanas. Kung pera lang ang gusto ni Maharlika, wala na tayo ngayon sa pakikipaglaban natin. Anti-Duterte na rin ako ngayon. Kasi you have to defend the kaletsyan eh. Katulad ng iba dyan, mga dugyot nilang iba pa, appointee ni Pangulong Duterte. Kasi pera-pera lang. Pero sabi ko nga, pinili kong manindigan laban sa mga bangag. The moment na nalaman ko, yung kaletsya nila, nagsalita ako. Kaya huwag tayong magpayag sa intimidation ito. Huwag tayong pumayag na tatakutin tayo ng isang Lisa Tanas na ginagamit ang pondo ng bayan para mag-party-party sa Amerika at minalas-malas may nategi na kasama nila sa kanilang entourage, then questionable pa rin hanggang ngayon at inaantay natin ang report from the Beverly Hills Police kung mabigyan tayo ng public information tungkol sa investigation o kung ano nangyari doon. So you have to fight, mga palangga. Hindi nating hahayaan na i-intimidate. Ito po ay pagsupil sa atin dahil nakikita nila, my God, all over the Netherlands, nakikita yung dami ng tao. I think magkakaroon ng parade ba dito? I don't know, wala pang
wala pang schedule talaga, wala pang plano na konkreto kung anong gagawin namin dito. But ako na ipag-coordinate naman ako. Canada, Norway, Croatia, Germany, America, Antarctica, Ecuador, pati sa Mars. Kung may Pilipino siguro doon, nagpapakitang, sa lahat ng planeta, di ba? Kung saan may Pilipino, talagang nagpapakita ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte. When you support someone, hindi yan kayang bilhin eh. Kasi sabi ko nga, nararamdaman yan dito sa puso. Yung mga Pilipino kahapon dito, ramdam mo yung kanilang pagod, hirap, masakit ang tiil, katulad ko kahapon. Di ba? Ang iba, nirarayuma. Anong sabi sa akin? Miss Marlica, yung ganun, may si tita, masakit, nag-ikiang-kiang pa nga si tita. Sabi Ilongga, sabi niya, nag-kiang-kiang nga yung word niya. Nag-kiang ko, pero alam ko nandito ka, tsaka supportan ko si PRRD. Sabi pa nga, binulungan pa nga ako. Hindi ka pa pwedeng pumasok doon. Sabi yan ng ganun. At may si PRRD, sabi ko. Ako talaga, sabi ko naman, tita, papasok ako doon. Hindi gusto mong ma-technical tayo ng bonggang-bongga. So, yung love ng tao talaga, iba. You have to attend para ma-feel nyo. Kaya kami dito, sa aking mga Navy SEAL from Antarctica, narentahan ko to from Antarctica. Hindi sila mula America or Pilipinas. Galing sila sa Antarctica. Narentahan ko ng ang binayad ko sa kanila is Kubina. Kubina. So, ayan, alam mo, pag nagkaroon ka ng palangga, you're so sweet. Ganito kami magkakaibigan, Tiyan mo, sinilbihan na naman ako ng Pansit Canton. Ito na naman ang breakfast namin, my God. Hindi kami lumalabas sa restaurant for breakfast kasi talagang grabe, Europa na. Ito na lang, Wala na kasi yung kaibigan naming May kaibigan kasi kaming Imotera nung unang travel namin. Kaya lagi kami nagbe-breakfast sa labas. So ngayon, dahil ito, tipid-tipid kami. So Pansit Canton na lang ang aming favorite. Masarap naman yan. Nakasanayan ko naman pagkain yan. So, mga kapagga, so ito yun. Ano ba yung question nyo? Ma'am, si Tatay Digong, may tanong kayo kahapon? Mari, pero gusto kong pasalamatan. Oy, King! Yung si King, nag-vlog doon, sabi niya sa akin, Miss Marlica, ako yung nakaka-capture kay Maris Umali nung inano niya si ES Midaldea. Ako yun. Oy, King, thank you. At basta ang dami nyo. Sorry kung isa-isang pasalamatan, but I love you guys. Talagang kinere-kere yung alindog ko. Yung iba doon, talagang nagyakap pa talaga kami. Pero alam nyo, ako naman, hindi naman tayo katulad ng mga Marcos ba na akala nila sila Diyos at hindi mo mahawakan. Cowboy ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, wala lang kasi kaming sasakyan, so nag-Uber kami. Siyempre, I have to take care of myself. Dahil baka may padala in-extract nila ako eh. Yung mga hindi nakapagpa-picture sa akin, ito sisihin nyo itong mga Navy SEAL ko. Sila yung nag-extract sa akin, ayoko pa umuwi. Bakla, sabi gano'n sa akin, umuwi ka na at baka matira ka ng mga dito, mga wala naman tayo, wala kang bodyguard, ganyan na katulad ng mga ng mga Navy SEAL mo sa California. Pero meron naman akong 2 paligid-ligid, 'di ba? Sabi niya, extract na kita. Gusto ko pa magpa-picture. Kaya medyo hapon na rin. Gusto ko talaga. So, in-extract nila ako ng bonggang-bongga. Pero makikita pa naman tayo eh. Nandito lang naman ako sa Netherlands, Panga. O, di ba? And thank you. May mga kaibigan ka nagmamahal sa'yo. At talagang nakakataba ng puso. The same thing na pagmamahal kay Inday. At least man lang, nakita ko yung talagang support kay Vice President Sara at kay PRRD. So, nakakataba ng, alam mo, sabi ko nga sa kanila, hindi kami nagsisi na nag-fly kami from America kasi historic to mga palangga. Very historical itong nangyayari ngayon sa kay Pangulong Duterte. Parte tayo ng history. Na imagine mo pagising nyo bukas, si Bangag, na over-D na. Hi, Remy, you're there. Ayun pala yung sinasabi ko, kaibigan, nagpakita. Wala na kasi kaming Amex eh. Wala na kasi kaming Amex na unlimited Amex, kaya hindi kami makapag-breakfast. Baka naman dyan.
Ayan, nagpakita yung kaibigan namin na bonggang-bongga. Yung kaibigan namin yan, ate, mag-breakfast tayo. Bibili tayo. Tapos yung isang tinapay, kunyari isa lang, yung bibili niya 10. Kaloka yan eh. Anyway, yes, very organic talaga. Hi, Belle. Alam ko baka magselos naman ang isa dyan. At sama natin si Letlet. Although di naman nanonood yung mga dahil bisi-bisihan. Ngayon sila. Okay. Lumabas na sabi daw, ano daw? Palangga lumabas sa balita. Langga lumabas sa balita. Ang sabi daw si VP Sara na mag-resign daw si Marcos, hindi naman si Inday VP nagsabi. Sabi ni Joy, okay, I will answer that. Okay? Thank you, Joy. Okay. Tinwist na naman nila yung balita. Ay, Commander Aguila, mamaya magkita tayo. Ayan, si Commander Aguila, magkita. Text kita palangga after ko magyaw-yaw. So, okay. Kikwento ko yung konteksto noon ha. Ang konteksto noon, nagsisigaw yung mga tao. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos resign. O ano sabi ni Inday doon? Hindi ako nagsabi niyan. Kayo nagsabi niyan. Alright? Ngayon, may sinabi doon si Inday tungkol sa pagpupulburon. Ang eksakto sinabi ni Inday, at hanapin ko lang, I think nandito yon. Excuse mo. Ang sinabi ng ating Inday ng buhay ko, kaya mo, talagang gusto talaga tayo. Ang dami mga gusto talagang gumurgor sa atin, ha? Sabi exactly na sinabi niya. Okay, ito. Yung mga sinasabi ni Inday, yung tungkol kay, ito pala isa sa mga sinasabi nila. Ano ba ang pwedeng gawin natin? Ang pwede natin gawin ay i-demand natin o pahuhin natin si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sa mga araw na nandoon siya sa ICC, sabi ni Inday, paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako ilalabas dito? Dahil darating ang eleksyon, mayor pa ako ng syudad ng Davao, sabi ni PRRD. Ngayon sabi ni Inday, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Di ba sinabi ni Inday yun? Yeah. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, then basta lang makauwi ako sa Pilipinas. Kasi anything could happen. Dahil nga nakita nila lalo, nagkamali ang bangag sa pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Nakita nila yung pagmamahal kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, once na mapakidnap nila ang Pangulong Duterte, mai-extract nila. Kasi ang nag-extract kay Pangulong Duterte, hindi naman ICC. Kundi yung mga umattend doon sa Senate hearing ni Mangga, kundi yung mga jutang gininas, yung Polboronic government, not the ICC. Okay? So ngayon, dahil nga hindi na umubra itong kanilang pagdukot, akala nila tatahimik yung tao. So the ultimate is the gurgur kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Sabi ni Inday Sara doon, kaya sabi niya, sabi niya, wag nating tigilan ang panawagan sa ating gobyerno sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ginawa kay Pangulong Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo sa Pilipinas si PRRD. Sabi niya, ituloy nyo yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. So yun ang sabi Inday Sara, mga kababayan. So, I mean, ayan ito mga eksena ito. I mean, the ultimate solution of the bangag is to gurgur us. Gurgur Maharlika, gurgur Inday Sara. Let's imagine this. Alam ko pangit, ano? Imagine niyo to. Hindi yun papabayagan ng Diyos. Ito, naisip ko lang. Kunyari napagurgur nila ako. Napagurgur nila si Inday Sara. Napagurgur nila si PRRD. Do you think tatahimik ang taong bayan? Wag na lang ako. Baka naman sabihin ninyo, pamilya Duterte ako. Wag na lang ako. Pero kasi ako yung linggana. Ako yung kasi yung isa sa mga kampana. Di ba? Isa ako sa kampana na ayaw tumigil sa pag-expose. At ito exactly ang gusto nilang gawin, mga kababayan. Patahimikin tayong lahat. Sabi ko nga, ang dami kong mga friends na minsan nag-alala din sa akin, no? Pero itong mga to, eto bilib dito sa kasama ko. Sabi sa akin, bakla, nabasa ko yung Interpol. Sabi niya,
pag inano ka ng Pilipinas, sabi ganun sa akin, sasamahan kita sa kulungan. Sabi ko, hindi ako makukulong ng mga yan. Sabi ko sa kanya, basta no matter what, sabi niya. Tapos sabi niya, pero totoo, and, diba, sabi niya ganun. Ano sabi mo, mayroong, ano tawag dito sa LA? Ano sa LA dito? Ano yun? Military base. Oo. Sabi dito sa akin, hanapin mo nga yung military base. Oo, sabi niya, isasama kita just in case. Sabi ko, paano yun? Hindi mo naman ako kamag-anak or what? Sabi niya, hindi, sasama kita sa loob ng military base. Sabi niya, ililigtas kita, whatever. Which is, natutuwa ako. Na itong mga palangga ko, willing ako damayan sa hirap at ginhawa. Katulad ng ginagawa nyo pagdamay kay Pangulo. Willing kayong bus, sumakit ang mga tiil nyo, di ba, mahilo kayo sa travel, but you're showing support sa Pangulong Duterte. Like kung sinasabi, this is not only about Pangulong Duterte. This is about sa lahat natin sa Pilipinas, lahat ng Pilipino na dinodobo ng pamilyang Bangag at ang kanilang mga kasabwat. Hindi magpapatinag. Hindi tayo titigil. Kaya huwag kayong tumigil sa Los Angeles, merong sa 28. Hindi ko pa alam, hindi ko pa na-check schedule, pero huwag tayong tumigil. Ang ganda ng melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatan niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Gosh. Irene Oikawa. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O,
Okay na.